Ang PCOS ay forever. Yan ang mga sakit Oh. na forever. Once you have it for the rest of your life. Oh. Maraming problema, hindi lang sa hindi pangingitlog. Ang number one problema pagka may PCOS, irregular ang regla. Opo. Kadalasan sa atin, tinatanggap natin na, ay okay lang yan, irregular ang regla mo. Lalo na pagka teenager, di ba? Yeah. Normal yun ng first 3 years, irregular ang regla. Pero pagka after 3 years, irregular pa rin ang regla, hindi na maganda yun. Oo. Kasi baka magka-hormonal imbalance ka na. So dapat Maswerte ka nga, pa-check na. Doc, magpa-check up na agad sa OB. definitely, dapat magpa-check na. Oh, namamana po ba to, Doc? Tulad ako, nagkaroon po ako ng PCOS syndrome, no? Nangingitlog po, pero bugok, kumbaga, hindi pa nagmamature yung mga eggs, kaya hindi kami Oo, makabuo-buo. oo, In fact, yung panganay, naghintay pa akong 5 years bago masundan dahil nga may PCOS po. yes. Mamamana po ba yun ng anak ko na babae? Yes. Kasi may mga research ngayon na nagsasabi na ang Mm. PCOS is genetic in nature. So dahil Ah. genetic in nature, then it can be transmitted to the child. Tinatanong mo bakit madami na ngayon? Kasi Op. marami tayong tinatawag na mga environmental disruptors. Yeah. Ano doktora yung environmental disruptors? Microwave. Lahat ng pagkain natin may microwave. Di ba? Microwave. Nako, ang dami-daming polyphenols na nandyan. Ang daming mga substances na na-activate that will affect the child, the offspring, at saka hanggang sa pag-ovulate nila. So, di ba sabi natin, importante aalagaan yung nanay. Kasi siya yung reservoir, siya yung may dala ng bata. So, kung Mm-mm. ano man ang nangyari sa nanay, dala-dala ng bata yon hanggang sa lumaki Oo. siya. Nakakalungkot naman yan, Doc. Syempre, ang tagal na part ng buhay ng Pilipino ang pagmamicrowave. Meron Oo, po ba tong gamot oo. para ma-reverse o at least masolusyonan? Okay. So, ang bad news, habang buhay. Ang good Okay. news, may gamot. Oo. Yes, ano ang gamot? Kung Yes. merong hormonal imbalance, ang pangbalanse ay hormones pa rin. At Mm. ang pinaka-common na pangbalanse natin, pinakasimpleng pangbalanse ay oral contraceptive pills. So yung mga oral pills, yung mga pills natin, marami ang non-contraceptive benefits. In other words, ginagamit namin ang oral contraceptive pills para sa ibang kondisyon ng babae upang makagamot. Isa ang PCOS doon. Opo. Pero, Doc, ah, Mm. tama ba raw na isa sa mga sintomas na may PCOS or PCOS ay yung pag-gain ng weight? Okay. Hindi. At tatlo ang simptomas ng PCOS. Number one, hindi ka regular nagre-regla o hindi ka buwan-buwan nagre-regla. Number two, meron kang buhok, marami kang balbon sa gitna. Hindi, kunyari, nagbibigote, kailangan mag-laser, tapos sa chest ng babae, meron ding buhok, tapos yung sa may tiyan niya, sa may puson, dapat ang babae walang tiyan, walang buhok sa puson, di ba? Oo. Ngayon, pag may PCOS, yung buhok niya, yung pubic hair, tumataas, kagaya ng lalaki. O kaya, Ah. mabuhok ang hita, tapos magbuhok yung armpit, yan yung mga signs na may hormonal imbalance ka. Ah. O kaya yung batok, Oo. nangingitim, Mm. sign yan na meron kang hormonal imbalance. Ngayon, ano yung relasyon ng pagtaba sa PCOS? Yes. Okay. Kasi, pag ang babae ay tumaba, it will stop her from ovulating. So, in other words, it's a chicken and the egg. Nauna, kaya siya hindi nag-ovulate dahil sa tumaba siya. Tumaba siya, Mm. hindi Mm. siya nag-ovulate, nag-hormonal imbalance. Ayun, nakakaano pala, no? Nagiging sanhi pala ng hindi pagkakaroon ng menstruation ang weight gain or obesity. Oh Nauuna yes. yon, At nauuna saka, yon, oo. nauuna yun. At saka, pagka ang babae na-diagnose na may PCOS, tinitignan namin kasi baka may kasunod na syndrome. Pag sinabi mo kasing syndrome sa sakit, sa larangan ng sakit, ibig sabihin, kumpul-kumpul ito, magkakasama ang mga sakit. So, sa PCOS, nandiyon yung polycystic yung ovary, tapos nandoon yung hormonal imbalance kasi hindi nangingitlog,
tapos nandoon yung hirsute siya, marami siyang testosterone sa katawan. Kasi ang testosterone sa babae talagang kalaban yan eh. At dahil Oo. dyan, magkakaroon siya ng sakit. Okay, hindi Mm. siya dapat mataas ang male hormones. At dahil mataas ang male hormones niya, Yeah. magkakaroon siya ng sakit sa puso, magkakaroon siya ng mataas na cholesterol, Oo. magiging abnormal ang kanyang triglyceride. Mm. So, pwede siyang magkasakit sa Yung puso.